And he answered me and said, The thing which thou hast spoken is good for us to do. So I took the chief of your tribes, wise men and known, and made them heads over you, captains over thousands and captains over hundreds, captains over fifties, captains over tens, and officers among your tribes. And I charged your judges at that time, saying, Hear the causes between your brethren, and judge righteously between every man and his brother, and the stranger that is with You him. shall not respect persons in judgment, but ye shall hear the small as well as the great. Ye shall not be afraid of the face of man, for the judgment is God's, and the cause that is too hard for you, bring it unto me, and I will hear it. And I commanded you at that time all the things which you should do. Okay naman yan. Let's pray, Lord. Salamat sa iyong salita. We pray kayo pong magpala sa aming pag-aaral ngayong hapon. Kayo pong bigay ng katalinuhan sa inyong lingkod. At sa bawat isa, Panginoon, makita namin sarili sa journey ng Israelites sa wilderness and eventually sa promised land. I pray mga lessons dito, Lord, makapag-reflect din kami, matutunan, gawin yung tama, mga dapat iwasan na iwasan, and take namin, Panginoon, dahil yung wisdom na nasa inyong salita. So therefore, Panginoon, kayo pong mag-correct sa amin kung kailangan, mga katotohanan na kailangan namin din sa buhay, leadership, kung ano man to. So kayo pong magpala. In Jesus' name we pray. Amen. Ako po na po. Bilisan natin. Actually, napakarami pong points ito. Tatapusin natin chapter 1 to 2. Pero medyo saglit lang ako sa mga basic. Pero iba medyo bago kasi sa iba sa atin to siguro, mga bata. Kaya yun lang po. Ang title po natin yung gabi ay hapon, Lessons in Our Life's Journey with God. So, though actually, yung buong Deuteronomy, mga lessons yan eh. Pero yung first two chapter, makikita natin, narrative siya, no? Ito yung pinuntahan nyo, and then dyan, dito naman, ito yung ginawa nyo, ito yung nangyari. May important points lang. So, introduction, of course, yung Deuteronomy, sabi ni Mamayan, parang naulit na to. Talaga inulit, kaya nga po Deuteronomy. Deuteronomy. Okay, Greek po yan sa number 2. 2 is Dio. Okay, madalas ang ano natin is duo. Ayan. Pero yung U kasi dyan is epsilon, di upsilon. Kaya Greek po yan, Deuteronomy. So, ang sabihin ng Deuteronomy, second law. Inulit. Ba't inuulit? Kamali ba yan? Ano ba yan? Typo? Hindi. Sinadya po yan. Pero this time, mapapansin niyo po yung narrative, kwento ni Moses. Ito ay kinuwento niya nung bago sila pumasok na sa Promised Land. Parang ni-rehearse ni Moses lahat na nangyari over the past, sabi diyang 40 years. Kaya maganda po yan. May mauulit talaga dyan. Okay naman. Kaya kanina sa Bible quiz, yung mga alam na yung kwento, alam na. Matagal na. Yung mga ampers lang daw ang bago, no? So, from Exodus, Leviticus, Numbers, isa-summarize ngayon yan sa Deuteronomy. Of course, ang pinakasikat dyan, yung nasa Exodus 20, which is, ano meron doon? The Ten Commandments. Dito naman, sa Deuteronomy 5. O, ba't ganun? Kasi nga, inuulit. Pili lang naman, pero karamihan ng magandang points at importante, talagang inuulit. So again, anong advantage ng inuulit? Yung gospel natin, di ba, ganun din? Okay, gospel books. So especially yung tatlong una-una, Matthew, Mark, Luke, yung tawag na synoptic gospel, ninarrate, no? Yung nangyari sa buhay ni Jesus from siya pinanganak hanggang siya umakyat muli sa langit. Doon iba doon hanggang mamatay lang, di ba? Yung iba naman hanggang ascension. Yung iba sa John, especially yung John po ang unique sa 4. Kasi yung John po ay, dali Nasaan na ba yung may ibang formula para anyway. Yung John ay kakaiba doon sa tatlo in that yung ibang summary, narrative or yung pagkakasunod-sunod ba, medyo naiba. Okay, pero ganun pa rin, isang kwento yan sa perspective naman ni John, ano yung may importante. Tapos ang maganda sa John, yung may focus siya sa, sabi doon sa John second to the last chapter,
Masabi doon ay, these things is written that you may believe and that you might be saved. So, ganun po yung focus ng John eh. Talagang hinighlight yung kapangyarihan ng Diyos, Jesus, magiging tagapagligtas siya at para manampalataya tayo din maligtas. Kaya may mga kakaiba po sa John. So, ako personally, soul winning, yan ang pinapauna ko para maraming points na makita niya. Magiging born again, and then anything else. Okay, so yun po yung inuulit. So, marami rin po yung sa ano ba yung mga naulit din. Yung sa Revelation, okay, yung first 11 chapters dyan, yung iba doon hindi naman sunod-sunod yun, pero ulitin ulit yun sa chapter 12 hanggang matapos 22. So hindi lahat, of course, yung mga 20 to 22 na unique yun sa second half. Okay? So again, bakit inuulit? Lalo na yung gospel, di ba? 4 na beses. Kasi para makita mo iba-ibang perspective, mapagkumpara mo. Bakit iba yung ginamit ng ibang author? May dahilan din po yun, hindi nagko-contradict. Yung iba, nalilito, yun nga sinasabi, nagko-contradict naman, sinabi dito, ganyang oras, ito, dito, yun. Iba yung oras, magkaiba yun. Pero pag inaral mo, pareho lang pala yun, iba yung reckoning sa John, sa ibang Gospels. Okay, nakasunod ba? So, ganun din naman, balik tayo sa Deuteronomy. Deuteronomy, inulit yung from Exodus hanggang Numbers. Kaya medyo summarize to, no? Version ng Deuteronomy. Okay? So ngayon na araw, 1 and 2 lang tayo. Ang focus natin yung mga aral na mga life lesson to na maganda makuha natin. Men, bilisan lang natin. Number 1, nakita niyo yung verse 1 to 3, di ba? Isa sa mga magandang lesson dyan 11 days lang pala Gaano ka laki yung diferensya ng 11 days sa 40 years? Ilan? Hindi lang 40 years 11th month So halos 41 na. Kasi nga may allowance pa doon, di ba? Nag-journey sila from Egypt hanggang sa nahati pa yung dagat, and then saka binigay sa kanila yung yung batas, and then sabihin ko doon yun. So kasi nga, sabihin din naman dito na kaya ba't tumagal ng 40 years? Kasi nandun na nga sila nandun sa bungad na sila, di ba? Kaso yung 12 spies, yung 10 doon sa spies, natakot at mali, or yung dapat marinig ng mga tao, hindi yun ang binigay nila. Kasi po alam nyo, kaya nga naaral namin dati sa journalism. Meron pa rin ba ngayon sa grade ba yung kailan ba, di ba? Tapang grade 5 ata, grade 4, yung naggugupit ng Hindi na siguro uso ngayon yan. Ginawa nyo pa ba yun? Parts of the ginagawa nyo pa ba yun? Ano yung isa sa mga natutunan ko dyan is pag nagre-report ka, yung ikaw ay nagre-report lang, ano nangyari? Yan, so dapat objective ka dyan, sabihin mo ano yung mga nangyari. Pero mayroong part ng yung opinion, di ba? Editorial tawag. So sa editorial, makikita mo dyan yung killing nila kasi meron silang kalayaan doon na magsabi ng opinion nila. Kasi minsan gusto din natin makita yung opinion ng iba. So kaya nasabi ko yun. Ba't nga ba? Ayun, yung 12 spies, yung 10, iba yung sinabi, nagkaisa sila. Pero yung 2, nagkaisa rin. Pero pag sinamarize mo yung sinabi ng iba, may nagkakatagpo naman. Kasi nga, ganito kalaki yung ganyan. Ganito yung mayaman, yung lupa, sa resources. Nagdala pa sila ng sample, di ba? May points tayo niyan. So yung ibang detalye, nagkakapareho kasi nga isa lang na may reality nakita nila, pero napansin yung 10, in-exaggerate. Talaga naman matatangkad, pero ganun ba katangkad na hindi natin kakayanin? Di ba? Kaya nga lalo po ngayon sa media, salamat din, daming na-expose. Mga mainstream media, according to survey po, karamihan ng tao, wala nang tiwala dyan. Marami pa rin meron, pero alam nila may exaggeration, may killing po yan. Intindihan nyo, biases. Bakit? Kasi nga, social media, malaya tayo nakakapag, yan,
nakakapagbahagi din. Yung iba ginagawang fake news, yung iba naman talaga totoong fake news, pero yung iba hindi. So, kaya gusto ko sabihin doon, nilagyan nila ng kulay, natakot yung 10, yung 2 ang matapang lang. Kahit isa lang yung nakita nilang reality. So, kaya nangyari doon, ayun, mamaya kukwento yun, diba? Sinasama ko muna. Kaya umabot ng 40 years, ayun na, pinaikot-ikot sila ng Diyos. And then may mga post yun, maalala nyo. Sabi dun sa yung pillar of cloud, diba? Tsaka pillar of fire. Aalis lang sila pag gumalaw din yung pillar of fire or yung pillar of cloud. So sabi, minsan taon sila doon, buwan. Nakatambay lang sila. So talaga aabutan sila ng 40 years. Nakita nyo yung importanteng summary yan sa sa journey ng Israelites. So this, kaya point number 1, yung summary binigay ko, mayroon pang yun sa ibang chapters. Pero makikita rin dito, yun nga. Ito yung daan. Sinabi kung ang journey lang talaga yan, ang tagal lang talaga yan, mabilis ba 11 days? Kumpara sa 40 years, di ba? Pero matagal pa rin yun kung kasi pag tinignan ko sa mapa, sinukat ko actually yan eh. Kung alam nyo sa Google mo, pwede ka na magsukat, isang ganun mo lang yan. Meron lang doon, pindutin ka, calculate or something. So from this point hanggang this point, kita mo agad ilang kilometer, miles. So sinukat ko ganun yan, lalagay lang siya ng mga, nakalimutan ko basta, kinumpute ko kung naglalakad tayo ng 5 kilometers per hour, ganyan ang lakad nating normal eh. Mas mabilis pa. Okay? So aabutin lang talaga ng 11 days. From yung dulo ng Egypt hanggang kanto ng Israel, kanto yun. Pasukan doon. Okay? So malapit lang. Bakit sila? Kaya point number 1, sa buhay natin bilang anak ng Diyos, mga lesson, number 1, God may take you the long way. Okay? Kasi una, sila kasi natakot sila eh. Nag-disobey sila. Pero general rule, minsan sa atin, minsan di natin alam bakit tayo. Iba, mas matagal matuto. Yung iba, bakit pinagpala agad, pinanganak mayaman na, iba hindi. Diba? Sa church, yung iba, nag-stay, matagal, tapos mawala. Yung iba, talagang simula sa pool, nandun na. Diba? Yung iba, pinagpala agad, konti lang. Yung iba, matagal. Diba? May mga pagkakataon na ganon. Pero mamaya may shortcut. Ito naman, long way. So, anong gagawin natin? Obviously, tanggapin mo yung reality na yun. Matuto ka doon. At isa sa mga lesson nga doon, kaya sila nangyari sa kanila yun, nag-disobey sila kasi. Kung di sila nag-disobey, doon na sila. Tapos agad. Ang ikli sana ng Bible, no? Kasi hindi. Ayan. So, lesson number 2 agad. Yung nabanggit ko kanina sa introduction, lesson rules may be repeated for us to understand. Yan yun. So, huwag kayong maririndi, paulit-ulit si pastor Pero actually, tinitingnan ko, nire-review ko po yan, wala pa halos tayong ganito. Yung isa lang, yung sa numbers ata rin yun, yung, kalimutan ko. Basta yung may rin yun eh. Parang ganitong summary. Point number 3 agad. 6 and 7. Anong nangyari dyan? Sabi, the Lord our God spake unto us in Horeb, saying, you have dwelt long enough. Ang tagal nyo na dyan. Okay na. Sa chapter 2, ganun din. Kaya point number 3 natin, trust the timing of the Lord. Wait on Him. So, misa kailangan maghintay. So, yan. Napaka-daming lesson yan sa kabataan, sa mga nabanggit ko kanina. Pagpapala, darating yan eh. Kung hindi man sa lupa, alam mo naman kasi yung dapat ka eh. Amen? Ganun din sa pag-love life, di ba? Huwag kang mamadali. Amen? Ang bilis lang yan. Parang kahapon lang kami nasali. Alala ko pa parang ganun lang eh. Alala ko yung setup nun. Wala kaming pera nun. Pero tinulungan lang kami ng church. So masaya, pero parang kailan lang yun Ngayon, nandito si Stephen, laki na. So, matuto tayo maghintay, especially sa Panginoon. Huwag naman puro hintay.
Dapat ano ka, Lord, pwede na ba? Ganon, hindi yung, ayoko pa mag-asawa kasi ayoko ng responsibility. Ay, sobra naman yun. Baka nasa edad ka na, huwag ka maghintay. So, yan. So, nakita natin dito, ang Diyos magbibigay sa kanila ng timing. Kung tapat ng umalis, alis sila. Pag hinto. Next. So, verse 8, sabi dito, and meron tayo additional mamaya sa... Ang sabi dyan, behold, I have set the land before you. Ano yung set the land before you? Parang hinanda na, no? Go in and possess the land which the Lord sware unto your fathers, Abraham, Isaac, and Jacob, to give unto them and to their seed after them. So, kung alam nyo po yung Genesis, pinangako na po yan kay Abraham pa lang. Pinaalis siya sa kanyang bayan, and then sojourn parang nagbisita or nanirahan, parang dali. Kasi nga, pinakabayan talaga natin langit. Pagbakasyon, pero hindi niya po na-possess yun. Doon mayaman si Abraham, may disclaimer doon, bakit hindi agad binigay sa kanila. Hindi ko na madaanan din natin later yon. So kaya hindi agad dinispossess itong mga Jebusite, Amalekites, Girgashite, yung mga bayan na yan. Sabi doon, Deuteronomy na yun, I think. Kasi hindi pa, ano natin, not full, ano yung the iniquity ba yun? Hindi. Kalimutan yung keyword ko. Iniquity nga ba yun? Yun. Boom. So ito na, Genesis 15 pa lang, Abraham pa lang yan. Sabi dyan, but in the 4th generation, sinasabi na, ito mangyayari. Hindi mo agad mamanahin yan, pero mamatay ka na. Pero in the 4th generation, they shall come, babalik dyan, and then, alam na natin, sasakupin na nila yun. Pero may binigay na dahilan dito, bakit hindi pa ngayon? Kasi nga, uubusin dapat nila yun eh. Kasi nga sabi dyan, for the iniquity of the Amorites is not yet full. Sa Tagalog, hindi pa sila time na sakupin or pagpuno ng salob dapat kalusin. Hindi pa raw dapat, hindi pa timing. So may timing pa lang Diyos. Okay, kaya point number, pa lang tayo sa pananakop, no? Sa verse 8, sabi po dyan, yun nga, andyan na yung pinangako ko. Ngayon na yung time na yung gagawin nyo is ipopossess. Ibig sabihin, aangkin na nila. Ay, sama naman nun. Ganyan yung mga ng iba eh. Ba't nila pinatayo, no? Diyos ba yan? Yung mga atheists, ganyan po yung charge. Pero kung binasa nila yung context ng buong Bible, kaya pinatay ng Diyos yung pinapatay sa mga Israel, mga loko-loko talaga si Raulo po. Katulad na nabanggit ko, baka na iba sa inyo din, may ganong isip. Basta sabi, patayin dapat yung bakla. Una, sinabi ng Diyos. Yung pangalawa, para magkaroon ng kapayapaan, kaayusan, kailangan talaga mawala yung mga ganong klaseng tao. Ganon po itong mga dinispossess nila. Huwag niyong gagamitin niya, kunwari, yung mga Russian, ubusin na natin yan. Sinabi ng Diyos, pero hindi naman, hindi. So, sana nakuha niyo yun, So, point number 4, God has prepared for us our place. Go, take it. Lesson po yan. Hinanda na ng Diyos. Paniwalaan niyo, katulad nangyari sa Israel, kahit yes, may mga tao na doon, ang balak pala ng Diyos, ubusin yun. Okay, kayo, wala kayong ubusin dito. Baka naman, para kayo sino yung, ng possess ng mga bahay. Yung kadiwa ba yun? Huwag ganun Pwede, lagi ko natadaanan yung bahay dun sa walang nakatira So, huwag niyo gagawin yun. So, pero nung time nila, sinabi talaga ng Diyos yun. Ngayon, alamin niyo yung place niyo sa mundo. Lalo mga bata. Hindi mahirap yan. Tingnan mo na lang yung mga model mo sa buhay. Sino ba yung mga model mo sa buhay? Nauna sa pananampalataya. Yun ang place mo.
Yung kailangan mag-imbento, huwag kang tumingin sa Hollywood at kung anong magazine yan. Anong lifestyle kaya gagawin ko? Maraming yung lifestyle, wala ng pamilya, agala-agala. Nagtatrabaho doon, mas may pera. Gagawin ko anong gustong gawin, walang direksyon ng buhay. Huwag kayong ganon. Alamin nyo, yan ba ang kalooban ng Diyos? Magpapastor kayo, maganda yon. Alamin mo, kung kaya, yun ang place mo, baka nandiri naman. Amen? Ano yung point natin? Point number 4, God has prepared a place for us. Pag nakita mo lang yun ang place ko, kunin mo na. Malinaw, sinasabi ng Diyos, sa inyo yan, possess mo na. Karirin mo na. So kayo, again, alamin nyo, pero yung in general, may pamilya, nabanggit kanina. Huwag naman kayong parang mga ewan na, single na lang forever. Kung talagang ganun, pero, madalas sa hindi, in general po, lahat ng tao kailangan yan. Kasi sabi is, it's not good for a man to be alone. And then I will create a helpmeet for him. So yung babae daw sa lalaki, tulong yan. Hindi ka tulong ha. Ano nga ba? Tulong na, parang ganun, katulong. Yung hindi mate, pero katuwang. Very good, salamat. Katuwang. Helpmeet. Yung sakto sa'yo, para sa'yo yun. Kailangan mo ng tulong. Okay? So pagka dyan na, nalaman mo yung kalooban ng Diyos. O yun, sa church. Yun, definitely, isa yung sa kalooban ng Diyos sa'yo. Ako yung Kristiyanong walang church eh. Yun ang place ng Diyos sa akin. Hindi totoo yun. Ngayon, kung talagang tinatawag ko sa ibang lugar, maghanap ka na maayos na church doon. Kung walang maayos na church doon, ang ginagawa mo doon? Baka nag-invento ka ng sarili mong purpose sa buhay mo. Hindi ganon. So, sa kanila, malinaw, pinangako na yung Abraham, Isaac, and Jacob eh. Okay, and then, gusto rin ng Diyos na husgahan yung mga tao doon, ubusin. Kasi doon din sila, malakas din sila, may kakayanan din sila. Ayun na nga yun. Tinupad nila yung kanilang, ang problema nga, nag-ikot-ikot muna. Nag-disobey din sila, later, pumasok na lang yung mga dating bata, after 40 years, mga mama na rin yun. Amen? Another lesson, number 5. So, itong from 9 to 18, sa question kanina, di ba? Ang utos dyan ng Diyos, actually, sa kwento, ito pinaiklisa talaga eh. Doon sa, nakalimutan ko sa Exodus yun, o sa banda Numbers, o Numbers, ganyan. Sino yung nag-ano dito? Merong nag-turo kay Moses yan, nalala niyo yan? Si Jethro or si Reuel, tatlo pangalan nun. Si Reuel, si Jethro, tsaka si... Alimutan ko isa, sino nakalam? Tatlo pangalan nun, yung tatay ng asawa ni Moses. Anong pangalan ng asawa ni Moses? Zipporah, yan, Zipporah. Yung tatay nun, si Jethro or sa Reuel, siya yung nagsabi kasi binisita sila eh. Anong ginagawa niyo dyan? Si Moses, nakapila yung tao. Anong ginagawa niya? Nagtatanong sa akin. Sabi ni Jethro, hindi ganyan. Dapat, yan. Dapat may katulong ka sa buhay, sa organization nyo. Kaya point number 5 natin, leaders make leaders. Amen? Kaya ang ating banat kanina umaga sa preaching class, di ba? So ngayon pa lang, piniprepare na kayo. Hindi sinasabi magiging pastor kayo. Hindi nyo pa alam yon. Kaya nga mag-uusap na tayo pag may asawa at anak na kayo. Kung gusto mo may, ganyan ang rules natin ha. So pastor, ang ganda niya. Gusto ko rin yan. Pag may asawa at anak ka na. Ganun yun. Amen? Kasi pag di ka binigyan ng Diyos ng anak, parang yun eh, parang, ang tawag dyan, o ng asawa, parang parang indication na ng Diyos sa iyo yun, sa atin. Na parang ayaw ka ng Diyos magpastor kasi ba't di ka binigyan anak? 90%, 99% naman ng tao nagkakaanak. Amen? Amen. So yun yun, kung leader ka, dapat magpuproduce ka ng other leaders, o hindi lahat yung leader. Pero mag-train ka para mapadali rin yung buhay mo. Ano sabi ni Jethro? Sabi ni Jethro niya, these people and you will wear away. Yung term niya doon, mapapagod kayo, kakamatay mo na yan. Pero mo nakapila lahat doon. Ang haba ng pila, si Moses,
Dahil mahaba pila, walang pahinga. Eh kung meron siyang katulong. Eh sabi dito, di ba? Captains over thousands. Yan, ilang million sila? Sabi nila mga over 6 million yan. Pero yung mga fighting men, nasa 600,000. Nalala sa numbers. So at least mayroon tayong round off doon. So 600,000 yan, dami rin. Kung may 600 kang, anong tawag mo doon? General, ewan. Pero yung pinaka-leader pa doon sa thousands na yun, yung 12 tribes nga, di ba? Yan. So may organization na sila, hindi na nakapila kay Moses lahat. Kaya leaders make leaders, we need all help. We all need help. Yan sa church, normal naman yan eh. Basta paano ka mag-train ng sa amin po, sa mga kumpanyang ganyan, medyo elaborate yung plano dyan. Kasi syempre iba, gustong mabilis, ganyan. Pero madalas din, nakapansin ko, minsan, gaano na yan eh. Hindi mo pwede pilitin. At hindi mo na pwede pilitin yung boss na ako naman next boss. Hindi rin ganun din sa church. Yung ibang pumapapil actually, madalas yun ang hindi dapat. Anong iba yun? Isa sa mga indication, pag nagmamataas yan, alam ko na hindi ikaw. Oo, yan sinasabi ko sa inyo. Anyway, move on tayo. Point number 6. Ano nangyari naman dito? Doon pa rin po ito na sa 19 to 25, anong kwento na dyan? Ito na yung spies. Okay, sabi dyan sa 19. So, kinukwento niya, dito tayo sa ganitong lugar. Sabi dyan, yan na, nakikita na natin, Anong gagawin natin? Nag-send sila ng, hindi sinabi dito ilan, pero sa numbers, alam natin yan, sa Exodus pala, alam natin 12. One for each tribe. Yan, so dito hindi na binanggit, Hindi na binanggit yung pangalan. Pero anong ginawa nila? In summary, search, Hindi lang search yan kasi ganito yung term dito, pero kaya nga spies ang tao dyan. Alam mo ginagawa na spies? Spy. Ngayon, alam na alam mo sa atin eh. Sino kilala nyo spy? Pag kilala nyo, di spy yun. Kasi tunay na spy. Unless yung mga retired na, di ba? Yung mga retired spy dyan eh. Yung pangarap ko din dati yun. Pero yung spy po, yun yung actually pinakamagaling. The best of the best. Kasi, sila eh, nagpe-penetrate nga sila, nagkukunwaring taga ron. Hindi mo alam, spy pala yan. Ang ginagawa ng spy, nagmamasid. Anong minamasid nila? Kasi ano ba yung mission nila? Ultimately, masakop. Okay? So, aalamin nila lahat ng bagay sinabi yun sa Exodus eh. Kung saan vulnerable, and then, ano pa yung mga sinabi doon? Tingnan mo rin kung totoo yung balita na maunlad ba yung bansa na yan. Talagang, flowing with milk and honey. Ibig sabihin ay mataba yung lupa. Ganyan ba talaga yan? Kaya nag-uwi po ng yun, di ba? 2 tao yung cluster of grapes. 2 tao nagbitbit sa grapes. Gaano kalalaki yun? Ang laki nun. So, bakit sila nagdala nun? Para makita ng other people, mga kasamahan nila na hindi naman nakita yung nakita nila. Doon sila mag-judge. So, okay yan Kaso, anong ginawa ng 10? Ngayon, I'm getting ahead of myself. Point by point muna tayo. Pero ang point number 6 natin, bakit sila naglagay ng mga spies doon? Anong life lesson natin? Know your enemies well. Okay? Ibig sabihin, alam mo papasukin mo yun, di mo alam, baka may rocket launcher sila doon. Ang dala mo lang, espada. Patay ka agad. Huwag ka na pumunta. Gusto mo matay, di ba? Natindihan nyo? Kasi yung naman, baka chismis lang yung dyan, maunlad daw dyan, di naman pala. Ba't ba tayo may pagpatayan tapos anong makukuha natin? Wala. So, ganyan tayo ngayon. Pag sa buhay, dapat alam mo kung sino yung kalaban mo, kakampi. Diba? Kung kaya mo ba, anong merong detalye. Nakikinig ba mga bata especially? Ganyan ang buhay eh. Kaya hindi laro-laro. Pero sa mga laro nga, may mga ganyan detalye din. May mga addict sa laro, diba? Alam nila eh. Inaalam lahat. Hindi ka sugod na sugod. Amen? At pwede mong applyan sa maraming area ng buhay. Yung inaalam mo muna, mag-aasawa ka. Basta babae, basta may palda, okay na yun.
Ay, alam ko, alam niyo yun na hindi ganun. Kasi forever makakasama yan. So, ano yan, pinag-pray. Ikaw mismo, dapat handa ka. Kung bagay ba kayo, ano inaalam dyan. Yung mga nabanggit ko sa inyo before. Kung gusto mo ng, kung align kayo, basically. Kung yung gusto niya, gusto mo rin. Hindi lahat ha. Kaya bandang huli, yung lalaki kayo yung set the tone. Pero tingnan mo yung babae niya kung para sa'yo. By the way, yung babae din ha, na nakita ko lang sa isang meme, pero totoo to eh. May pinakita isang babae. Ito ang pinaka-attractive na babae sa lahat ng lalaki, yung sabi. Ano sa palagay yung tsura nun? Sinong pa? Yung talagang di lang matitiis ng lalaki, ito yung gusto mong pangasawa. Ano yung tsura nun? Sino maghuhula? Gabad, ha? Ha? Anong pokwang? Ano daw? Ano? Bilis! Magandang point to. Ano? Hula nyo lang, hula. May picture. Maganda. Anong itsura maganda? Ha? Makinis. Latina. May ano ka pa, ha? Sige, kapad. Hula mo lang. DM, bilis. Makulay ang mata. Ikaw, Mark. Ha? Kasi. Ha? Bilis. Nagabihin tayo. Hulaan nyo lang, Rain. Kasi yung mga tropa ko, tumitingin yung ano. Hindi, ikaw. Sige. In general naman, sige. Ano daw? Ano, yung maikli yung... Maikli ang suot. So, tapos makinis, tapos may kisa. Ano sinabi? Kissable lips. Ikaw, Jamie. Palagay mo lang. Okay, ito. Hindi nyo alam. Pero maganda ito, nag-agree ako. Yun ang clue sa inyo eh. Nag-agree ako. Palagay mag-agree ako dun. Ano? Ha? Nag-agree ako eh. Ha? Hindi, plot twist. Plot twist ka dyan. Juliana. Maputi. Okay, ito yung sabihin ko sa inyo ha. Yung picture ng babae, okay lang, sakto lang yung ganda, pero may dalang pagkain. Ibig sabihin, nagluluto. Masipag, magluto. Tama nga naman, no? Kasi, yung mga gandang ganon, pansandalian lang yun, di mapakasalan yun. Tingnan mo lang. Kaya gusto mo pakasalan yung ibabahay mo, di ba? Gusto ko laging busog. Totoo yun. Ba't ka nasabi yun? Kasi, know your enemy, no? Hindi enemy yun, ha? Ibig sabihin lang, inaalam mo para saan ba kasawa. Kapartner mo yan sa buhay. Katulong mo yan, katuwang mo yan, mag-aalaga ng mga bata, pati ikaw. Kaya sabi doon mga babae, makinig. According to survey, anong gusto ng mga tunay na lalaki? Mga babaeng tunay na sabi doon, mas gusto ng lalaki yung babaeng hindi makikipagkompetensya sa kanya, mayabang. Ang gusto namin yung babaeng babae. Yan ang sabi sa survey ha, nasa inyo na yan, bahala kayo. Pero yung mga ibang survey po sa makikita dyan, minsan inaano na yun eh, may bias na rin yun eh. Ang sabi nung isang researcher daw, kaya daw yung mga babae pinagtrabaho para mas maraming trabaho. Ewan ko, yun ang sabi. Pero in a way, agree ako dun eh.
Kasi ang trabaho ng babae, mas makaka sa bahay. Amen ba? Ang tumatahimik ka. Sa totoo lang. Kasi dapat kung planuhin mo eh. No, alamin mo kung saan ka pupuntahan yung kailangan mo. Parang gera po yan. Kaya natalo daw yung Russia. Doon naman talo. Pero talagang ano sila, devastated sila. Dami nilang ginastos. Kasi yung planning nila, hindi nila alam, matapang pala yung ano. Tsaka pinaghandaan na kasi sila. Kung alam niyo po yung history dyan, 2014 nata, yung Crimea. Kung alam niyo, naalala ko pa yung social media eh. Medyo bihira lang, pero may nakita ko, pinapatay kami dito. Ano yun? Yung pagtingin ko doon, yung mga Russian pala, kinuha na yung, inanex yung Crimea. Na originally, part ng Ukraine. So, 2014 yun. Sa palagay mo, hindi maghahanda yung mga yun? Yun ang di nila nalaman, naghanda pala to, galit na galit pala yung Ukraine sa Russia. Kaya nung second round nila, anong year yan? 2021 ba? 22. O yan, 2022. Nung pagkala nila, saglit lang yun, no? Yung pala handaan yung kalaban nila. So, anong nangyari sa akin? So, ganyan, pinaplano lahat ng, pati logistics yun. Kahit po sa Bible, may mga ganyan, pag tinake yung logistics, talo yun. May mga, ano natin kaya na, Hezekiah ata yun, di ba? Kung naalala niyo yung kay Hezekiah. Di ba, in-stop yung mga wells? Yan. So, ganun sa buhay mo, mga lalaki. Tingnan mo, ano yung future, anong gusto mong buhay? Habang buhay ka na ipagkompetensya sa asawang babae, ganon. Sa attention sa anak mo, sa sweldo. Gusto mo ba yung ganon? Mali. Kaya ngayon pala, sinasabihan ko na kayo. Ganon din sa mga babae. Kung pinaplano niyo yung buhay niyo, anong klase kayo yung mga pangasawa ko? Sino yung nag-stay sa church, malamang sa hindi? Iba, successful nga, pero yung success ng idea ng success ka lang, hindi iba eh. Yun ang problema. Kaya, yun, know your enemy or know your plans well. Ano yung end state mo, alamin mo. Para, ayun. Number 7, ito, malaki tayong points. 26, ano nangyari dito? Pakibasa nga, ready, go. Notwithstanding, ye would not go up, but rebelled against the commandment of the Lord. Okay na po yan. No? So, yan yung pagkatapos ng 10 spies. Sabi, lalaki nila. O, nasagot nyo ba yung lahat? Matatangkad sila. Mataas ang wall. At may mga son of Anakim. Malalakas yun. Tayo, mahina tayo. Na kahit po sa basketball, lagi ba nananalo ang matangkad? Boxing, UFC, hindi lagi. Eh, Jericho nga, pinabagsak nga nila yung wall eh. Tsaka ngayon, ako, pag no-survey ko, minsan, mahilig kasi ako sa mga photography din eh. Yung Microsoft minsan, gano'n. Nakikita ko yung mga castle, ang gagandang castle. Tanong, may nakatira pa ba doon? Hulaan nyo. Ba't ka titira doon? Kasi ngayon, yung mga minsan, kung gusto kang punteriyahin, kahit napakalaki ng castle mo sa panahon ngayon, bagsak ka din eh. Eh, yung mga assassin lang eh. So, ibig sabihin yung kakapal ng mga walls nila, bali wala na. Kaya ang gusto ko sabihin dyan, kaya sila, natakot sila, especially 10 spies, nag-rebel, ito sabi dyan, no? Notwithstanding, you would not go up. Ayaw nilang sumugod. Kasi nag-rebel din sila sa Diyos. Kaya number 7, na marami tayo sub-points, life lesson, do not rebel. Huwag kang rebelde, nabanggit kanina ni Brother, ano, di ba, DM? Mag-preach to, kala mo, ano na eh. Pero marami na siya natutunan eh. Tama yun. Hindi mo kaya pakainin yung sarili mo, magyayabang ka sa magulang mo, ano ka? Ito, Diyos ang nag-uutos sa kanila, kaya niya yan, oras na, go! Naku, mataas ang wall, malaki sila. May paraan na matalunin ng marami, malakas. Sa panahon natin ngayon, intelligence ang magpapatalo sa isang ano. Technology din, pero yun nga, intelligence. Marami na minsan ano ka sa Israel eh. Again, di ako kampay sa Israel ha. Pero yung diskarte na lang, tindi rin eh. Nabasa niyo ba yung ginawa nila sa Hezbollah? Hezbollah? O syempre, ano yan, mga terorista yan. Grabe yung ginawa nila, para patayin niyo yung mga leader tsaka yung mga operatives. Yung i-deliver sa Hezbollah ng mga pager, hindi na balitaan yun. Alam niyo yung pager, hindi nyo alam yun, no? Yung dating
Babang technology, parang nagte-text lang yun. Beeper tawag doon, pager ang tawag. So yun daw ginagamit ng Hezbollah. Kasi parang hindi ma-hack. Kasi magaling yung Israel daw sa pag-hack eh. Yung problema, ang hinak yung hardware. Di-deliver sa kalaban, hinarang, pinalitan ng bomba, and then, dineliver. O di ginamit ngayon ng mga kalaban, may bomba na pala. Patay. Hindi nila kailangan pumunta doon kasi ang hirap isa-isahin yan eh. Nakikita niyo ba, ibig sabihin ko lang, may paraang manalo, hindi sa lakas lang. Yun ang gusto sabihin niya. Kaya huwag kayong rebelde sa Diyos. Baka iba sa inyo, ito napansin ko sa mga mensahe sa mga Kristiyano. At lalo na pag yung preaching ng pastor, puro pagpapala, yayaman ka, yayaman ka, yayaman ka. 10 years na parang wala. Lalo kung kay Oriel ka. Kilala niyo yun? Sasagasaan daw niya pag wala ka pa sa sakyan after 10 years. Mayabang din eh. Hindi mo inaalam kung paano yung pagpapala ng Diyos darating. So, hindi tayo ganon. Huwag kang rebelde laban sa Diyos. Ang subpoint natin, ano yung mga indication ng ikaw ay nagre-rebelde? Nabanggitin ka rin ng umaga, di ba? Nagmumurmur ka. Inutusan ka, ako na naman. Ano naman eh. Rebelde yun. Bakit ka bubulong-bulong dyan? Ayaw mo eh, mong tanggapin. Eh, ginawa nga Israelite eh, pero para saan sila? Gusto mo ba yun? Verse 27, yan, nag-murmur and then, ano pa? Sabi dyan, no? Kaya tayo dinala ng Diyos dito sa labas ng Egypt para patayin tayo. Gaano katindi yun? May ganyan ba tao? Si Pastor Rex, kaya may church dito para yumaman. Parang bibigay tayo doon, siya yung may ginabang. Now, sinasabi natin, ginawa ng iba talaga yun, pero lahat ba? Anong prueba mo? Dito ang Diyos mismo ang sinabihan ng ganon. Gusto tayong patayin ng Diyos eh. Really? Gusto kong patayin, patay ka na. Hindi mo kailangang alisin sa Egypt. Parang Hezbollah. Hindi kang patayin doon. Kaya na, subpoint ng do not rebel, huwag mong charge ang Diyos ng unrighteousness. Pag may naisip ka, parang gano'n ng Diyos, parang... Naalala ko si Bad, may sinabi si Bad kasi... May sinabi sa Bible, paano mo malaman ang totoong propeta? Pag sinabi niya nangyari, totoo na propeta yun. Pag hindi nangyari, hindi propeta yun. Sabi ni Bad, safe answer ah. Parang tanong yan, parang alam niyo yung ano mong comparable doon, parang basta yung mga nanloloko, parang mga magic. Hindi, yung ano na lang, yung laro na, alam niyo yung game na ba? Sinakalam nun. Para pakita ko na may superpowers ako, nagkakaintindihan kayo. Alam niyo ba yun? Game na ba? Kunwari, papapiliin ko siya ng mili ka dito sa tatlo. Ito. Huhulaan ni Brother James yan. Pili ka, di mapakita. Hula ka. O, game na. Anong pinili niya? Ano yung laman yun? Kasi may kami telepathy, ganun ba yun? Hindi, sinet up na namin yun. Pag sinabing kong game, ito yun. Pag sinabing kong game na, ito. Pag game na daw, ito. Kaya, Diyos ba ganun? Ayun. So, hindi ganun ang Diyos. So, pag may naisip ka parang Diyos nang dadaya, mali ka na agad doon. Ngayon, sige, subukan mo, pwede naman eh. Actually, you have your whole life na patunayan gano'n ng Bible at ang lingkod ng Diyos. Pero sinasabi ko sa'yo, hindi ka matatama doon. Kaya gusto kong sabihin doon, do not rebel against the Lord. Huwag mo siyang pag-isipan ng masama. Huwag ka mag-murmur. And then sabi sa 28 to 31, matatagalan tayo. Okay lang. Ano nangyari dyan? Ayun na. Nag-excuse na sila. Yung term na kanina ba, di ba? Nag-excuse sila. Pero actually, ano yung ginawa nila exactly na kasalanan dyan? Yung rebellion nila. Discourage, and then natakot sila.
Kung alam niyo po yung sa Revelation, ano yun, 21:8, alala niyo, listahan ng mga kasinungaling, the fearful and unbelieving. And isa yung matatakutin po, kasalanan din yan kasi sinabi na sa iyo eh. Oh, ikaw, yung asawa mo, pag natanggol mo yan ha, eh may maton eh. Bahala na siya. Kasalanan yun, pati mo siya pinagtanggol. Eh, susuntukin ako eh. Di suntukin ka. Parang si Abraham, tsaka si Isaac, kaya mali yung ginawa nila eh. Okay? Kaya huwag ka matatakot. Kasalanan niya, rebel din niya. Sinabi na nga, kaya niyo yan. Hindi ko kaya. Ito yung equivalent din nun. Verse 32, sabi dyan, yet in this thing you did not believe the Lord. Kasalanan ba yun? Sinabi ng Diyos, ganito. Hindi ako naniniwala dyan. Unbelief. Huwag kayong gano'n. Rebelde yun. Sinabi ng gano'n eh, ayaw maniwala. Hindi ako makapaniwala eh. Rebelde nga, ibig sabihin, parang siya sabi mong Diyos ay sinungaling. Then last, sa 33 ito, kaya sinabi dito, pinaalala ni Moses sa kanila. Kailan ba kayo, dapat matagal na yung patay, hindi nga kayo dapat nakalis ng Egypt eh. Anong ginawa niya? Ginabayan kayo? Ano sabi niya? Yun lang sinabi pala, no? So, siya yung nauna sa inyo, ginabayan kayo, at nag-provide sa iyo ng kailangan nyo. So, ba't di ka maniniwala doon? Parang nakalimutan na nila, kaya nga buhay pa sila hanggang sa panahon na yon dahil sa Diyos, parang binaliwala nila. Parang sinasabi ni Bad kanina, ni DM, di ba? Magulang mo yun, nagpaaral sa'yo, nagpadede sa'yo, nagpakain sa'yo, bandang huli, kakalabanin mo ba yung ganun? Loko-loko ka. Amen? So, magka-rebelde, okay? Number 8. Bilisan ko na lang. Ano pa mga life lesson dito? Ulitin ko ha, mabilis. Life lesson, God may take you a long way. Number 2, mga inuulit yung rules and lessons. Importante yan. Number 3, trust the timing of the Lord. Wait on Him. Number 4, God has prepared a place for us. Go take it. Number 5, leaders make leaders. We all need help. Number 6, know your enemy well. Number 7, do not rebel. Number 8, anong lesson dito? Anong lesson dyan? Ayun na nga. Ano nangyari? Dahil sa rebellion nila, kasunod to nung kanina eh, naggalit sa kanila ng Diyos. Hindi lang basta sila nagalit. Sila ay pinarusahan. Okay, pinarusahan. So, number 8, disobedience will incur punishment. Ang ginawa sila, hindi sila nakapasok, namatay na sila doon, paikot-ikot. Sayang! Kaya sabi dyan, good land yun, no? Hindi mo nakita mo, hindi mo pinakapasok, hindi mo na-inherit. Ganyan po sa buhay. Sana hindi kayo manghinayang, mga pinangako ng Diyos, pinapakita na sa inyo kung paano magkakaroon nun. Ayaw mo pa. Ano meron? Hindi ka wise. You're a fool. Amen? Actually, itong church, walang katulad to eh. Ngayon, iba ginagaya, kaya iba community church, community club, para magtulong-tulungan tayo dito. Okay din sa siguro yun. Huwag ka lang absent sa church dahil doon. Kasi may ginagampanan ng bagay sa atin yung mga ganyan. Pero yung church, dito mo palang, bata ka palang, alam mo na yung future mo halos eh. Ngayon, niwala ka ha. Okay, di ko lang dinidetalyo yung ano mo, di ba? Mag-aasawa ka ng 20,000, 50. Di ko lang binibigyan kayo ng ganun, di ba? Pero at least may idea kayo ng what the future, maniwala kayo sa Diyos. Next is number 9. So number 8, disobedience will incur punishment. Number 9, 36 to 30, ano nangyari dito? Si Caleb and Joshua. Ano nangyari? Patay lahat except 2 tao. And of course, yung mga bata. Anong lesson dun? Minsan, minority tayo. Madalas actually, pag tinignan mo to, ilang Baptist dito, tayo lang sa lugar na to, ilang Catholic dyan, Iglesia ni Manalo. Kaya, another lesson, number 9, be the exemption when people around you are faithless. Patunayan mo yun. O, laban tayo, di natin kaya yan. Pero alam mo, kaya mo, pinangako nga ng Diyos, di ba? Amen?
Lahat ng katropa ko, tropa talaga. Lahat mga babaero, lahat wala bulakbol. Ganun na rin ako. Hindi, ikaw yung may exemption. Like Joshua and Caleb. Huwag kang go with the flow ng marami. Hindi natin kaya. O sige, may mga pagkakataon, you have to stand alone. Amen. Be the exemption. Tandaan niya, life lesson niya dapat malaman nyo. Ngayon, huwag kang mag-go against dahil lang gusto mo mag-go against. Huwag ganun ha. Nasabi nilang, don't be different for the sake of being different. Bakit mo ginawa yun? Kasi ang dami nilang ganun eh. Huwag ganun. Kung mag-go against the flow ka, go against the marami, siguraduhin mo sobrang tama ka nun. Kasi minsan din, kaya marami yun doon, minsan tama rin. Amen? Yan. Number 10. By the way, hanggang number ano to? 16. Okay. 39 to 40. Ano nangyari dito? Yun na nga. Patay sila lahat. Ba't pinatay sila ng Diyos? Anong life lesson doon? Sige, iniisip-isip siguro nila, hindi naman tayo papatay ng Diyos. Hindi nga, kaso, namatay din sila. Pinaikot-ikot sila. So, hindi agad sila pinatay kasi ang mga pinatay ng mabilisan, yung mga talagang sobrang rebelde, di ba? Tulad ni Korah and company. Sino yun? Nadab and Abihu. And then yung kasama ni Korah. Nakakalimutan ko lagi. Abiram. Basta yun. Diba? Kinain ng lupa. Hindi naman kami kinain ng lupa kaso namatay ka. Ikot-ikot ka lang dyan. Okay, basta yun siya, hindi ako gusto winning, nakakatakot yan. Sabi ni Pastor, kaya ko yan, pero hindi, alam ko hindi eh. Masa na si Joshua pala? Bumalik. Yun, so, number 10, nobody is indispensable. Men, tangingin mo naman. Sabihin, ako lang pinakamagaling dito. Diba? Kung sabihin yun, everybody is indispensable. Sabihin, hindi ka pwede magmalaki, pwede kang palitan anytime. Kung mahirapan man sila, still kaya kang mapalitan. Kung mayabang. So yun, pinalitan sila. Hindi nga sila binatay agad, pero napalitan sila eventually ng mga bata. Na sabi pa dito, nakakawa yung mga bata namin eh. Kaya ayaw akong makipaglaban kasi kawawa yung bata. Pag napatay ka, patay sila. Sinabi na nga ng Diyos, kaya nyo yan eh. Nabanda ko lang yung mga sinasabi ng maliliit, yun yung nakapasok. Ironic siya eh. Ginawa lang kasi nilang scapegoat or na excuse yung mga bata, hindi naman. Alam niyo may excuse, di ba? Hindi ako mag-church kasi labad ako. Hindi ako mag-church kasi may exam ako. Ilang oras ka ba nag-review? Sige nga. Tsaka again, kahit sa amin po, meron kami lesson doon. Ang dami sa amin mga lesson eh. Gusto mo lang puntahan. Interesting lang naman. Yung isa na may time ako kasi no, tinindot ko. Alam niyo yung lesson sa tech kami. Sabi niya, ang kanyang parang pinaka-lesson, minsan mag-take ka ng mga lesson or activity na walang kinalaman sa trabaho. Kaya ako yung perfect example dun. Nag-gets siya ba? Hindi nag-gets. Pastor ka? Ano nalaman sa trabaho niya? Wala. Hindi, actually meron. Nadami. Pero medyo maintindihan ng kalamihan yun. Number 10, nobody's indispensable. Number 11, alam niyo na kwento dito? So hindi natin kaya, nagalit ang Diyos. Sige, wag na, paikutin ko na lang kayo. Hindi. Ayokong umikot. Sige, ngayon na, wala na. Naggalit na ang Diyos sa kanila. Ano sabi? Huwag na kayong sumugod, makapatay kayo. You are, sabi John, you are not, the Lord is not with you. Hindi, kaysa naman umikot-ikot tayo, wag. Yun, napatay yung iba sa kanila. Gusto yung makapatay iba, so umatras din sila. Anong lesson doon? Ba't di sila inalaw ng Diyos? Yun ang tanong. Lord, gusto mo ba to? Oo, sinabi ko na kanina, ayaw namin. Bukas na lang. Hindi, ngayon. Hindi, bukas na lang. Hindi, wag. Hindi, sige, ngayon na. Hindi, ayoko na. Inasal mo na ako eh. Ako minsan ginagawa sa mga anak ko pag inasal ako.
Para lang malaman nila yung value nun. Kaya number 11, some sins, hindi naman lahat. Pero some sins will not allow a second chance. Alam niyo ba yun? Ang perfect example po dito yung natutunan ko sa ibang tao, pero tama eh. Yung pagpapasto, so palagi niya may second chance pa yan. Sana, gusto natin yung second chance, pero minsan, napatunayan ka ng mahina ka, bakit ka nag-attempt na ganyan? For example, di ba? Or nabanggit ka sa inyo, kwento ko sa iyo sa Meralco, di ba? Nag-apply ako. Na-late ako. Bukas ka na lang bumalik. O sige, bumalik nga ako, pero malamang minarkahan na ako doon. Late yan. Wala na. Amen? Kasi, ano yun eh. Hindi pinahalagahan. Mag-a-apply ka sa ganitong kumpanya na ano yung Meralco? Profitable, hindi lang profitable. Sobrang parang gobyerno na yun eh. Privilege ka kung ikaw ay mapunta doon. Tapos binabaliwala mo. Yun natutunan ko doon eh. Late ka. Late ka na talaga. Amen? Ganun sa pag-asawa din. Kunwari, may type ka dito. Hindi mo pinakita yung dapat mo ipakita. Hindi ka nagtapat. Patawarin mo ako next time, ganyan. Minsan yung iba, di ka nabibigyan ng pagkakataon. Again, minsan oo, pero minsan hindi. Kaya life lesson, ingat-ingat ka, baka ano yung pinapalagpas mo. Amen? Amen. Ito sa church na lang natin eh. Kaya nga minsan naasar ako sa mga hindi pinapahalagan. Kala mo yung makikita ka pang ganito. Siguro, sana. Pero, maniwala ka, bihirang-bihira. Sa dami natin na solvin, ayaw nila, okay, sa ligtas ka, hindi ka sa impyerno. Pero ang daming blessing na, malalaman mo na lang pag gantong ka na. Ba't sila may ganong reward? Ako ganito. Wala. Number 12, Number 11, some sins will not allow you a second chance. Number 12, chapter 2. Anong kwento dito? Yung paikot-ikot na sila. Kaya ginagawa nila po, yung binanggit na nila sa exam nyo, di ba? May sinabi yung Diyos, ito huwag mo nga sakupin. Huwag kang atat dyan na. Ready na sila eh. Uy, meron dito, sakupin mo natin ito. Sabi ng Diyos, huwag. Ang ginawa nila, inikutan nila yun. Okay? Ano yung iso, yung Seir? Inikutan nila. Pero bandang muli, sabi ng Diyos, nasaan na ba yun? 1-4. Sabi dyan, so inikutan nila, when we turn, it took a journey to the wilderness by the wilderness, yes, the Lord spoke to me. And we compassed Mount Seir many days. Kasi yung daan doon, yun nga, kampo yun, lugar yun ng mga Edomites, bawal silang dumaan doon. Pero bandang ulit, sabi ng Diyos, sabi niyan, you have compassed din long enough. Masyado kayo natatagalan. Kasi nga, iikot ko na, dito pupunta ka dito. Pupunta ka dito. From here, pupunta ka dito. May nakaharang ng malaking-malaki. Bundok man yan, or teritoryo, may fence. So, ang iikutan mo, kung pupunta ka dito, dito ka iikot. Nagawin mo ba yun? Depende. So, at this time, sinabi ng Diyos, sandali, masyado mo na. Yan. So, sabi dyan, ye are to pass to the coast of your brethren, children of Esau. Ano ba yan? Yun nga, ye are to pass through. Ibig sabihin, sa halip na umikot ka, pumasok ka doon. Ano mabilis na? Yan ang commandment niya. So, kaya point number 12, sometimes you may have to use some shortcuts. Hindi masama rin yun. Amen? Hindi masama yun. Tanong mo, parang nadadaya ba ako, Lord, dito? Hindi naman. Kunwari lang, may gusto ditong marami pa yung example, pero kunwari si Ate Marge, nangangarap siya. Gusto ko, Pastor, sino yung malit na yan? Si Richie, Pastor, gusto ko, maging pari ito. Gusto ko maging pastor to, mabilis. Pwede ba ganyan, ganito, ganyan? May arrangement kami, ganyan. Kunwari lang pumayag ako.
So, ibig sabihin, ite-train ko yan, ganyan-ganyan, lahat ng ano. Pag umuo ang Diyos yun, hindi rin masama. Nakuha niyo ba yan? May mga ganong arrangement minsan eh. Ano ba yung maganda example dyan? Ayoko magbigay ng iba kasi yung ba, pandaraya eh. Pero yung parang pandaraya na hindi naman. Nabigyan ko na isang ano, sa career. Ako po, meron akong prinsipyo sa buhay ko. Kasi minsan sa church mismo, dahil din. Minsan may nagpaparinig ka doon, uy, magpapasok ka sa trabaho kay ganyan, kayo bakit ko. Eh ako, meron akong prinsipyo sa buhay, ayoko ng ganun. Okay din naman yun, pero minsan okay lang din yun. Siguraduhin mong walang alam mo na, dedihado. Amen? Kahit sa amin, meron ganun eh. Siyempre, may proseso ng hiring. Pero pag may nagsabi sa'yo, ito kaibigan ko to, pwede naman siya sa kumpanya ko, di ako na yung mag-filter sa kanya, ito kaya niya to eh. So, tinulungan ko yung kumpanya, tinulungan ko rin siya. Masama ba yun? Minsan, hindi. Okay, again, life lesson lang yan. May mga exemption na dumarating sa ating ganyan. Okay, dito. Okay? So, para lang di tayo, baka sabihin nyo, yun, so kasi, ang ano sa kanila, iikot na rin lang sila ng 40 years, bakit pa sila pinasto doon? Pinanakita ko dito, minsan, ng Diyos, ganun. Pero ako silang kwento dito, hindi sila pinapas eh. Anyway. Okay, point number 30 na tayo. Ito yung, ito na nga. So sabi dyan, meddle not with them. Sino dyan? Yung Iso nga, Isair. Yung Edomites. Sabi dyan, yes, ang utos sa kanila, pumasok ka doon. Pero, huwag kang halubilo, huwag kang makikialaman yung mga hindi mo kailangan pakialaman. Kasi, pag dumaan sila doon, makikita na nga nila yung kabuuan. Hindi yung kabuuan, pero yung yung makikita sila doon, huwag kang makikialam. May Diyos-Diyosan doon, hindi naman sila Kristiyano. Uy, huwag ka nang, wala, tikong bibig ka na lang, amen? Wala naman sa, katulad yung ginagawa natin ngayon. Ay, napunta tayo sa ibang church. Dinala ko kayo kunwari sa diadem, kunwari, kung saan man yan. May nakita kayo itong parang, alam mo na, ba't sila ganon? Ngayon, kung wala naman sa business mo, ibig sabihin, wala nilang makakatulong. Diba? Meddle not with them. Natindihan nyo? Makakasama lang yan, hindi naman kailangan, hindi naman necessary. Ano pa, yung pamilya ni ganyan, nakita ko yung pamilya niya, oh. Parang may mali sa ginagawa nila. Hindi mo naman pamilya yun. Hindi ka rin marunong magsalita, or wala ka rin sa posisyon na importante mga life lesson to, nakikinig ba? O kaya ayun naman, sana nasa public school ka, ba't tinatanggap ang bakla dyan? Magprotesta nga tayo. Una, mali talaga yun, pero alamin mo rin yung place mo. Kaya point number 13, beware not to go beyond the limits that God has set. Ang Diyos na nagsabi nun eh, pastor, patayin na rin natin to. Ay, pastor tuloy, Lord, patayin na natin. May dito na tayo, may ambas tayo, may pinangako ka sa amin. Hindi sinabi ng Diyos na patayin mo yan. Yung doon ka. Hindi, ito. Ito niyan. So, kin ka doon. Ano ba sinabi ng Diyos? Ganito ba? Yan. Yung soul winning, ganun tayo. So, pinasabi natin yung totoo sa kanila. Hindi para maging member lang. Pero alam nyo na kasama rin yun. Pero hindi yung pinaka main point natin. Yung alam nyo na yung mga soul winning seminar, isa yung sa pinamanggit natin. Madi-discourage ka, may gagawin ka, may sasabihin kang hindi naman tama, pag iba yung goal mo. Diba? Diba, babarasuhin ko na to. Kunwari, itong late na bata, papaptize ko to kunwari, diba? Paalam sa magulang nito. Something like that. Hindi natin kailangan gawin yun. May limits ng Diyos na nagbigay, siguraduhin mong susundin mo yun. Amen. Natetay pa ko, gusto ko na sakupin eh. Wag. 1, 2, 3. Tatlo na lang. Ulitin ko para nakukuha natin. Number 1, God may take you to a long journey. Number 2, lessons, rules may be repeated for us to understand. Number 3, trust the timing of the Lord. Wait on Him. Number 4, God is prepared for a place. Go take it. Number 5, leaders make leaders. We all need help. Number 6, you know your enemy well. Number 7, do not rebel against the Lord. Number 8, disobedience will incur punishment.
9, be the exemption when people around you are faithless. Number 10, nobody is indispensable. Number 11, some sins will not allow you for a second chance. Number 12, you may have to use some shortcuts sometimes. 13, beware not to go beyond the limits that God has set. Ingat ka, huwag kang sosobra sa sinabi sa'yo. 14, after nito, nagkwento na ang Diyos. Yung binagitibad kanina sa lesson nyo, di ba? Ito nga pala yung nangyari dyan. Dating ganito yan, ganito na. Ano pa kailan pa nila dun? Sinabi naman, di naman nila yun na sasakupin. Kinuwentohan pa sila ng Diyos. Bakit kaya? Point number 4. Encourage. Yan. So, learn also from other successes. Yan. Amen? Kaya bisa sabi ko, yung mga iglesia ni Manalos, si Pastor lagi nga sabi yun, mga disiplinado sila. Ibig sabihin, tama ba sila? Hindi. Pero yung ibang ginawa nilang tama, i-acknowledge natin. Hindi ka kailangan mag-insecure, tama yun eh. I-apply din natin dito. Huwag natin i-apply yung kalokohan nila. Yung mga ginawa nilang tama. Kunwari, mga Hapon, sinakop tayo niyan, galit tayo dyan. Magaling sa technology, apply din natin. Amen? Magalang din. Malinis daw yung mga Hapon, sabi nila. Nag-recycle, mayroong mga town daw doon na walang basura. Eh, di ba yun? O syempre yung mga tapon, mga pupo, ganyan, tapon yan. Pero even papel, plastic, dinadala na nila sa lugar, sinosort yun, sinosort. Tapos sa iba doon, di na ako bibili ng ano, baka meron sila doon eh. Meron, ginagather yung mga plastic doon, mga sako, mga box, mga sirang ganyan. Lalagay nila, hindi nila tatapon. Kasi ibang may kailangan doon, tsaka yung mahirap, tsaka yung may hinahanap ako dito, baka makita ko dito. So wala. Ang ano daw nila, na-reduce nila yung kanilang basura ng ano. Gagawin ba natin yun? Maganda yun, di ba? Hindi, mga Hapon, mga ano yan eh. Ibang generation yun. Okay? O yan, mga Amerikano, tingnan natin, Israel, saan sila naging successful, matuto rin tayo. Last, second to the last. Sa verse 6, tingnan sabi dito, ye shall buy meat them for money, that ye may eat. That ye shall, yan, diba? Paano talaga magkakaroon ng drink? Kasi mahaba yung, ano, lalo na pag nasa kampo ka, may mga pagkain na doon, at may-ari na rin yung mga puno doon. Hindi ka pwedeng pumitas. Gera yun. Natindihan nyo? And then sa verse 28, ganun din po. Sa ibang lugar naman to, na sinabi rin na huwag nyo sasakupin yan. Ganun din. Thou shalt sell me meat for money, that I may eat. And yeah, so ganun din. Yung gagawin niya. So hindi laging gera. Yun ang point dito. Kaya number 15, learn that trade is better than war. Ganun po yan. Kunwari na lang. Kunwari meron dito, ano ba kayo? School kayo, di ba? May matalino eh. Top 1 siya, top 2 ko. Gusto ko maging top 1. Awayin ko kaya. O kaya itago ko yung pencil niya. Bakit hindi na lang ano? Magkopya ka, hindi. Ba't di na lang kayo mag-usap? Hala, tatalino kayo, di ba? O kaya magaling siya sa ibang bagay, turuan mo siya sa ibang bagay, turuan siya sa ibang bagay. At least walang namatay sa inyo. Ano ginagawa niya? Na walang nakamot sa mukha sa inyo. Kailangan awayin. Ganon na ganon po kahit sa atin sa modern times. Kaya nang in-apply po ng mga, alas again, mga ina-influensya po ng Christianity yan. Hindi nila matatanggi yan. Yung mga principle na nilalagay nila dyan, tingnan mo, nasa Bible lahat. Ano yun, sa palagi mo, galing lang nila? Hindi. Saturated kasi sila ng salita ng Diyos. So tama nga naman, ay gusto ko, merong, anong mayaman sa resources, yung mga Vietnamese, ay meron doon, marami silang rice doon, di ba? Girahin natin, tapos, yung rice field nila, sakupin natin, sa atin na yun. Di ba? Talino mo, di ba? Hindi, bago mo gawa yun, pwede ikaw yung mapatay. Pwede rin, bawas kayo lahat. Ganun nangyari sa Europe, kaya hindi man yung Europe eh. So, ganito siya sabi, ang Diyos ang nagtuturo sa kanila, o huwag niyong sasakupin yan. Kaya yung pinapasakop yun, gusto kong parusahan yun. Itong mga to hindi. Hindi lang dahil ka mag-anak, pero isa rin yun. Amen? Amen.
Principle yan, dapat matutunan natin. Hindi lagi nakaw, hindi talaga. Kaya magandang sagot din to sa mga sabi, ang Diyos talaga, pinapatay yung mga ganyan. Gusto hindi, pinili niya eh, mayroong distinction. Ba't yung inubos, ito hindi. Nag-trade na lang sila kasi hindi naman gustong patayin to ng Diyos sa panahon na yon. Kasi later, may ibang kwento pa dyan eh. Last. $29. Yan, but Sihon, king of Heshbon, yan. So itong, ano ba itong mga Sihon, bad? Amorite. Tama ba? Nasa listahan ba yan? Kung naalala niyo yung listahan na binigay kay Abraham, wala sa listahan yan. Kung naalala yung pinakabisado natin dati, ano yan, mga Girgashite, Jebusite, Canaanites, Girgashite, sabi ko na eh. Walang Amorite doon. So, ibig sabihin, originally, yung Amorite, dapat dadaanan na nila yung kahit nila kamag-anak. Problema, hindi sila pinadaan. Bandang huli, sinabi ng Diyos, okay, hindi kayo pinadaan, patayin nyo na rin. Ano lesson doon? May mga kamag-anak, may mga kalaban tayo na hindi naman natin kalaban, pero pag nilalabanan tayo, kalaban na natin. So, parang masama yun eh. Kung may nakalaban ka, ako na, nag-soul winning ako. So, solving ko tong isa. Ay, ito muna, si Christian. Ayoko. Okay. Problema, di ba? Hindi natin kaya-away eh. Yung solving ko ito, pinipigilan na ako nito. Anong gagawin ko? So, at that point, hindi ko siya kalaban. Pero at that point, magiging kalaban ko na siya. Again, hindi ko mananapakan. Alam yung wala sa atin yun. Pero, dapat i-consider mo na siya ngayon kaaway. At alam mo kung ang dapat mong gawin sa kanya. So, madalas naman pag ganyan, kailangan mo sagutin eh. So, again, hindi tayo nakipagdebate. Pero pag nagtanong to, kunwari, ginugulo kami at may sinasabi sa kanya, kailangan sagutin ko yun. Hindi dahil nakipag-away ako. Dahil, yung point na yun, naging kalaban ko siya, dapat ko siyang subdue. Para doon sa isa. Nakuha niyo ba yun? So, again ha, malinaw yan. Hindi tayo nang-aaway for the sake of away dahil na yung pride natin. Pwede akong malis na lang dun eh. Pero pag mayroon ng isang consideration dito, isang prospect dito, gustong makinig, inaayawan ito, hindi naman niya magulang, ano gagawin ko? Para matulungan ko isa, kailangan gawin dito. Okay? So again, huwag natin mapatayin. Ano si ibang time to tsaka ibang place. Tsaka sinabi na actually dyan, parang si Pero, pinatigas din ng puso yung ano eh. At itong sikat na sikat tong Sihon tsaka yung Og, inuulit-ulit kahit sa Psalms. Kasi parang siguro epic battle yan. Yan ang nakikita ko dyan. Paulit-ulit po yan kahit kung nagkamali sa Deuteronomy 32, yung awit. Doon din yun eh. Bakit? Kasi nanalo sila sa kalaban na malakas. And then, yun na. So, ulitin ko na lang mabilis. Life lesson in our journey with God. So number 1, God may take you the long way. Huwag kayong mainip. Bakit sila pinaikot? Kasalanan din naman nila eh. Huwag ko silang sisi sa iba. Okay? The number 2, lessons learned may be repeated for us to understand. So huwag kayong maiinip. Inuulit mo na naman yan eh. Pastor, ano mo inuulit-ulit ko dito? Kanina, di ba? Oh. Kasi kailangan parang matutunan. Then trust the timing of the Lord, wait on Him. Dami, di ba? So, kung susumahin ko to, mga kailangan natin to eh. God has prepared for us a place. Take it, go take it. Leaders make leaders, know your enemy well. Do not rebel against the Lord. Disobedience will incur punishment. Be the exception when people around you are faithless. Nobody is indispensable. Some sins will not allow for a second chance. Number 12, you may have to use some shortcuts. Number 13, beware not to go beyond the limits that God has set. 14, learn also from other success. Yan. 15, learn that trade that is better than war. And then last, non-enemies which will hinder us
also is a type of enemy. Deal with them accordingly. Amen? Yun, nasa is na. So, let's pray, Lord. Maraming salamat po, Lord. I pray na maging aral din po sa amin to, Lord. Hindi rin sayang, no? Talagang nahimay namin to dahil quiz din ito. Ito po nahimay namin. May ibang lesson din pala na meron dito. Hindi lang ito detalye na binigay, kapalang Bible. Hindi po yan. Hindi po may mga aral dyan pwede dapat namin gamitin sa aming buhay, Panginoon. Again, ngayon pong masunod sa aming buhay, Panginoon. May mga pagkakataon na hindi kami obedient. At pwede naman kumpara yung sarili namin sa mga Israelites, sa other people dito, Lord. I pray, ultimately, Panginoon, kayo po'y para magamit nyo, kami po'y sumunod sa inyo, matuto, mag-observe, and then, pag nakita namin na kaya nyo, na malinaw namin yung utos nyo, sumunod kami, hindi kami takot, at hindi kami rebelde. Panginoon, turuan nyo po kami tulungan. Salamat po, Lord, for the rest of the week na naman, kayo po mag-agabay sa bawat isa. Maraming salamat sa mga blessings. Birthday celebrant, mga naman yan. Next month na naman, kayo pala mag-agabay sa amin. Yung mga plano na yung Panginoon, kayo pong bigyan ng katuparan, according to your will again. Sa mga individual request, Panginoon, yung mga sa trabaho, career, business, kalusugan, pag-aaral, Panginoon, mga plano sa buhay, Panginoon, kayo pong direct sa aming mga pupuntahan. Kayo po mga laging mapupurihan sa aming buhay. Kayo po malalati. In Jesus' name we pray. Amen.